Mommy? Daddy? Gulat na sabi ni Nina na makita niyang lumabas ng kabilang silid ang kanilang magulang. Napalingon naman sina Nina at Tay Lydia at agad nilang nakita sina Denver at Angeline na lumabas ng silid na iyon. Denver? Angeline? Nariyan pala kayong dalawa. Ang akala ko hindi kayo nakauwi kagabi. Gulat din na sabi ni Nay Lydia sa dalawa. Hindi kasi nila alam na nakauwi pala si Angeline kagabi dahil wala naman to sa tabi ng mga bata kaninang umaga. Doon kasi to natutulog kaya hindi na sila nag-abala pang tingnan ang isa pang silid na naroon dahil hindi naman natutulog doon si Angeline. Kaya ang akala nila hindi to umuwi kagabi. Nagkatingin na naman sila Angeline at Denver. Gabing-gabi na rin po kasi kami nakauwi, Nay. Kaya dito ko na lamang po pinatulog si Denver. Kanda o talpang sagot ni Angeline, saka siya nag-iwas ng tingin kay Nay Lydia. Ganun ba? Mabuti naman at di mo na pinalis sa Denver ng 10 oras ng gabi. Sagot ni Nay Lydia. Mabuti pa, kumain na muna kayong dalawa dahil mukhang mga puyat kayo. Dagdag pa ni Nay Lydia na may halong pasarig sa dalawa. Di naman makatingin si Angeline kay Nay Lydia dahil alam na niya ako nung iniisip ito ngayon. Dahil nakita nito na parehas silang lumabas sa isang silid. Daddy, dito po kayo natulog kagabi? Bakit di po kayo tumabi sa amin ni Kuya? Dito na po ba kayo titira? Sunod-sunod namang talong ni Nina sa kanyang ama. Pumantay naman si Denver sa kanyang anak. Oo anak, pero hindi na ako tumabi pa sa inyo kagabi mga anak dahil ayoko namang maistorbo ang pagtulog nyo kaya sa kabilang kwarto na lamang kami natulog ng mommy ninyo. Hayaan nyo, soon, magsasama-sama na rin tayo ng mommy nyo sa isang bahay. Sagot ni Denver. Talaga po, Daddy? Naku, excited na po kami makasama kayo sa bahay. Excited na turan ni Noah sa kanyang ama. Oo nga po, Daddy. Sana dito na lang po kayo tumira dahil excited na po kami ni Kuya na makasama kayo rito. Sabat naman ni Nina. Soon, mga anak, magsasama-sama na rin tayo. Pero sa ngayon, dito lamang muna kayo, ha? Ang mommy at Lola Lydia na lamang muna makakasama ninyo. Sagot ni Denver sa kanyang mga anak. Opo, Daddy. Magkapanabay pa na sagot ng kambal sa kanilang ama habang merong ngiti sa mga labi nito. Nakangiti namang pinagmamasdan ni Angeline ng kanyang mag-aama na nag-uusap. Hindi na nga niya napansin na nasa tabi na pala niya si Nay Lydia. Mukhang ayos na kayo ni Denver ha. Masaya ako para sa inyo. Sabi ni Nay Lydia kay Angeline. Nagulat naman si Angeline sa biglang pagsasalita ni Nay Lydia pero napangiti na lamang ulit siya dahil sa sinabi nito. Salamat po, Nay. Nakangiting sagot ni Angeline sa matanda. Wala na rin naman po sigurong dahilan para pigilan ko pa ang nararamdaman ko para kay Denver. Napatawad ko naman na po siya at ramdam ko naman po na nagsisisi na siya sa nagawa niya noon. At isa pa po sa dahilan ko ay ang mga bata. Alam ko po na silang higit na magiging masaya kapag nabuo na ulit ang pamilya namin. Dagdag pa ni Angeline. Napangiti naman si Nay Lydia kay Angeline. Tama, Iha. Magiging masaya mga bata kapag nabuo na muli kayo bilang isang pamilya? Sagot ni Nay Lydia. Masayang masaya ako para sa inyo, Iha. Alam ko naman na mahal mo pa rin si Denver, pero pinangungunahan ka lamang ng galit mo, kaya mo siya tinitikis. Ngayong pinatawad mo na siya, hangad ko na sana maging maayos at masaya na ang inyong pamilya. Dagdag pa ni Nay Lydia. Napayakap naman si Angeline kay Nay Lydia dahil para na rin niya kasi tong ina at masaya siya na masaya ito para sa kanila ni Denver. Salamat po, Nay Lydia. Napabitaw naman na sa pagkakayakap niya kay Nay Lydia si Angeline. Wala yon, iho. Masaya lamang ako para sa inyo ni Angeline. Sana ayusin mo na ang pamilya mo at wag mo nang ulit-ulitin ang pagkakamali mo noon. Magtiwala ka sa taong mahal mo at kung may problema man kayo, mag-usap kayo ng maayos. Huwag dadaanin sa init ng ulo at sa mga biglaang desisyon para hindi masirang pagkasama ninyo. Pagpapayo na ni Nay Lydia kay Denver. Opo, Nay Lydia, tatandaan ko pong lahat ng yan. At hindi ko na po uulitin ang pagkakamali na nagawa ko noon. At hindi ko na rin po hahayaang masaktan pang muli si Angeline at ang mga bata. Sinserong sagot ni Denver kay Nay Lydia. Tinuring ko na rin na parang sariling anak ko si Angeline. Kaya naman sana wag mo siyang sasaktan at paiiyakin muli, ha?
Nakita ko kung paano siya nalugmok at muling bumangon matapos ng nangyari sa inyo noon. Kaya wag mo sanang hahayaan na masaktan pang muli si Angeline. Sabi pa ni Nay Lydia kay Denver. Opo, Nay Lydia. Pangako pong iingatan at aalagaan ko pong mag-iina ko. Sagot naman ni Denver sa matanda. Napapangiti naman si Angeline sa narinig niyang pag-uusap ni Nay Lydia at Denver. Di na rin niya maiwasang maluha dahil ramdam niya kung gaano siya kamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. Hey, bakit ka naiyak? May masakit ba sa'yo? Nag-aano lang tanong ni Denver kay Angeline nang makita niya na umiiyak na ito. Walang masakit sa akin. Masaya lamang ako. Sagot ni Angeline saka siya nagbahid ng kanyang luha. Agad naman siyang niyakap ni Denver. Mahal na mahal kita, Angeline. At hindi ko nahahayaan pang masaktan kang muli. Minsan na ako naging gago at pinagsisihan ko na yon. At hindi ko na yun uulitin pa. Sabi ni Denver habang yakap-yakap niya si Angeline. Lalo lamang naluha si Angeline dahil ramdam niya na sincero si Denver sa mga sinasabi nito sa kanya. Daddy, pwede po ba tayong mamasyal? Tanong ni Nina sa kanyang ama habang kumakain sila. Oo nga po, Daddy. Hindi pa po kasi kami nakakapasyal ni Nina. Sabi rin naman ni Noah. Simula kasi nang dumating sila ng Maynila, hindi pa talaga sila nakakapasyal na magkapatid. Tanging sa loob ng unit nila at sa labas lamang ng condo unit sila nakakapunta. Hindi pa kasi sila nilalabas ni Angeline at Denver dahil ayaw pa sana nilang ipaalam ang tungkol sa kambal dahil baka may madami pa ang mga ito sa gulo nila. Angeline at ng kapatid nito. Saan mo gustong pumunta, anak? Tanong ni Denver. Kahit saang pasyalan po, Dad. Kahit saglit lang po. Please? Sagot ni Nina sa ama. Nagkatingin na naman sila Denver at Angeline, tsaka sila sabay na napabuntong hininga. Kahit na ayaw pa sana nila itong ilabas, pero naaawa na rin sila sa mga ito, dahil hindi man lang nakapamasyal ang kambal. Sige anak, mamamasyal tayo ngayon. Pero promise niyo muna sa akin na magbe-behave kayo ha? At makikinig sa amin. Si Angelina ang sumagot sa mga bata. Nagningning naman ang mga mata ng kambal dahil sa tuwa at sa wakas makakapamasyal na sila dito sa Maynila. Talaga po, Mommy? Excited na po kami ni Kuya. Ngiti-ngiti na sagot ni Nina sa ina. Opo, Mommy. Promise po namin ni Nina na magbe-behave po kaming dalawa. Sagot naman ni Noah sa ina. O siya, sige na. Tapusin niyo ng pagkain niyo para makaligo na kayo at makapamasyal na tayo ngayon. Sabi pa ni Angeline. Yehey! Tuwang-tuwang sigaw ng kambal at saka sila dali-dali ng kumain dahil excited na silang mamasyal ngayon. Nay Lydia, sumama na rin po kayo ni Sofia para naman po makapamasyal na rin po kayo? Baling ni Denver kay Nay Lydia. Ay nako, dito na lamang ako iho. Di naman ako mahilig mamasyal. Sagot ni Nay Lydia dahil gusto niya sana makapamasyal na mag-anak na sila lamang. Nay naman, sige na po, sumama na po kayo sa amin. Sabat naman ni Angeline. Naku, hindi na lang pala kami aalis kapag hindi po kayo sumama. May tonong nagtatampo pa na sabi ni Angeline para makumbinsa niya ang matanda na sumama sa kanila. Lola Lydia, sige na po. Sumama na po kayo, please. Pakiusap din naman ni Nina sa matanda. Napabuntong hininga si Nay Lydia dahil kilala na niya ang mag-iinang ito at talagang kukulitin siya ng mga itong sumama sa kanila. O siya, sige na, sasama na ako sa inyo. Sumusukong sagot ni Nay Lydia sa mga naroon. Iiling-iling namang natatawa si Sofia sa kanyang ina dahil pagdating talaga sa kambal, nagiging marupok ang kanyang ina. Napasigaw pa si Nina at sa kanya ay pinagpatuloy ang kanyang pagkain. Matapos kumain ng kambal, nagunahan pa silang maligo na dalawa. Sila Nay Lydia at Sofia naman naghahanda na rin para sa kanilang pamamasyal. Sina Angeline at Denver naman nasa isang silid at doon na sila nagbihis pa at kaliligo lamang din naman kasi nila kaya nagpalit na lamang na damit si Angeline. Pagtingin pa niya kay Denver, kakamot-kamot na lamang to ng kanyang ulo. May problema ba? Di na napigilang tanong ni Angeline kay Denver. Ha? Ano kasi eh? Diba wala akong damit dito? Kanda o talpang sagot ni Denver.
Bahagya namang natawa si Angeline kay Denver. Nang maalala niyang wala nga para itong kadamit-damit doon at damit pa nga niyang suot nito ngayon. Oo nga pala, no? Natatawa pang sagot ni Angeline. Mabuti pa, umuwi ka muna sa inyo para makapagpalit ka muna ng damit mo. Pagkatapos, magkita na lamang tayo sa zoo? Dagdag pa ni Angeline. No, hindi pwede. Gusto ko, sabay-sabay tayong aalis at pupunta doon. Ang mabuti pa, hintayin nyo na lamang ako makabalik. Sasaglit lamang ako sa bahay para magpalit ng damit. Babalik din ako agad dito. Sagot ni Denver at sa kanya dinampot ang damit na suot niya kagabi sa party. Pero Denver, wala nang pero-pero, Angeline. Hintayin nyo na lang ako at babalik ka agad ako. Pinal na sagot ni Denver at sa kanya hinalikan sa labi si Angeline at dire-diretsyong lumabas ng unit ng mga ito. Pagkarating ni Denver sa kanyang sariling condo unit, agad na siyang nag-shower saglit at nagbihes dahil alam niya na naghihintay ng kambal sa kanya dahil kanina pa excited umalis ang kambal. Pagkabihis sa Denver, dali-dali na siyang umalis. Agad na minalikan ng kanyang mag-iina na matyagang naghihintay na makabalik siya. Pagkarating ni Denver sa unit ni na Angeline, agad na rin naman silang umalis. Tanging si Denver na lamang kasi ang hinihintay nila at kanina pa talaga sila naghihintay dito. Sa isang zoo naman, dinala ni Denver at Angeline ang kambal, kasama na rin sila na Lydia at Sofia. Wow, Daddy! Ang ganda naman po dito! Manghang-mangha na sabi ni Nina habang nagpapalibot-libot ang tingin nito sa paligid. Oo nga po, Daddy! Pagsang-ay naman ni Noah sa kanyang kakambal na si Nina. Nakangiti namang pinagmamasdan ni Angeline at Denver ang kambal nilang anak dahil hawak kamay pa ang mga ito habang nauunang maglakad sa kanila. Hayaan niyo mga anak, dadalasan natin ang pamamasyal natin. Sabi naman ni Denver kaya naman napalingon ang kambal sa kanilang ama. Talaga po, Daddy? Madalas na po tayong mamamasyal? Pagkukumpirma pa ni Nina sa ama. Tumangutango naman si Denver sa kanyang anak bilang sagot. Yehey! Tuwang-tuwang sabi ni Nina at Noah dahil gustong-gusto na sana talaga nilang mamasyal simula nang dumating sila ng Maynila. Ang kaso, hindi naman sila makapamasyal dahil busy ang kanilang magulang. Basta ba, palagi kayo magbabayad at susunod sa mami ninyo, pagbibigyan ko kayo palagi, sagot ni Denver sa kanyang mga anak. Opo, Daddy. Promise po, magbabayad po kami palagi ni Nina para palagi na po tayong mamamasyal. Tuwang-tuwa pa na sagot ni Noah sa kanyang ama. Nagpatuloy naman na sila sa kanilang paglilibot sa loob ng naturang zoo at tuwang-tuwa ang kambal na makakita na iba't ibang uri ng hayop. Nagpapakuha rin sila ng larawan kada hayop na madaraanan nila. Sobrang saya naman ng puso ni Angeline na makitang masayang-masaya ang kambal niyang anak. Tila ba nawala ang bigat sa dibdib niya matapos niyang patawarin na si Denver. Masayang-masaya siyang mabibigyan na niya ng buong pamilya ang kanyang mga anak. Isa na lamang ngayon ang pinapanalangin niya at iyon, sana'y hindi na sila guluhin at pakialaman pa ng kanyang kapatid na si Christine. Pinag-iisipan pa rin naman niya kasi kung patatawarin na lamang ba niya ang kanyang kapatid kapag humingi ito ng tawad dahil pagbali-balik na rin man ng mundo, kapatid pa rin niya si Christine. Pero kapag naalala niya ang pinapakita nitong ugali ngayon, mukhang malabo nang humingi ito ng tawad sa kanya dahil masyado na itong nabulag ng pagmamahal nito kay Denver. Nang mapagod sa paglalakad, naupo na lamang muna sila sa upuan na naroon at bumili na rin muna sila ng makakain nila. Ang lalim naman ata ng iniisip mo, sabi ni Denver kay Angeline nang mapansin niya ang pananahimik nito at panay pa ang buntong hininga nito. Napalingon naman si Angeline kay Denver, saka niya itong nitian. Wala to, huwag mo na lamang akong pansinin, sabi ni Angeline saka siya umayos ng pagkakaupo niya. Napabuntong hininga naman si Denver dahil alam niyang maraming gumugulo sa isipan ni Angeline kaya to nagkakaganito. Later, gusto ko sana na mag-usap tayo, sabi ni Denver sa dalaga. Tanging pagtango na lamang naging sagot ni Angeline dito dahil gusto rin niya tong makausap para mapag-usapan na nila ang tungkol sa kanila at sa iba pang mga bagay-bagay. Nang magsawa sila sa pag-ikot sa zoo, nagpasya na silang pumunta sa isang mall para mag-shopping ng mga kailangan nila.
Pagkapasok sa mall, agad na humawak sa kamay ni Denver ang kambal na labis niyang ipinagtaka dahil kanina pa magkahawak kamay ang kambal at halos ayaw nang maghiwalay ng mga ito. Naramdaman naman na hinihila ni Nina ang kanyang kamay kaya naman nilingon niya ito. Yes, baby? Tanong na niya. Daddy, pwede po ba tayong pumunta sa mga arcades dito sa mall? Please? Sabi ni Rain sa kanyang ama. Kay Denver siya nagsabi dahil alam niya na hindi sila kayang hindian ng kanilang ama. Dahil alam na niya magiging sagot ng kanilang ina kung sakaling dito siya magsasabi. Kahit saglit lang po, Daddy, please? Pakiusap din naman ni Noah sa ama. Okay, kids. Pagbibigyan ko kayo basta't huwag kayong kung saan magsusuot ha? Huwag kayong maghihiwalay na dalawa. Sagot ni Denver sa mga bata. Hey, masyado na atang maraming hinihiling nyo, kids. Next time na lang yung arcades na yan. Sabat na ni Angeline na kanina pa nakikinig sa pag-uusap ng mag-aama. Ayaw niya kasing masana yung mga bata na kapag may hiniling ang mga to ay agad na pagbibigyan sa gusto nila. Hanggat maaari gusto ni Angeline na may limit lamang mga hinihiling ng mga ito sa kanila. Hayaan mo na. Ngayon lang naman sila nakapamasyal dito sa Maynila. Pagbigyan mo na lamang sila, Angeline. Sabat na ni Denver. Pero Denver, ayoko sana silang masanay na palaging pinagbibigyan. Angal na ni Angeline kay Denver. Ngayon lang to, promise. Next time talaga hindi ko na sila pagbibigyan, promise. Sagot naman ni Denver at tinaas pa ang kanyang kanang kamay na animo nanunumpa. Ngayon lang yan, Denver ha. Next time hindi na talaga ako papayag. Sumusukong sagot na lamang ni Angeline dahil hindi rin naman niya matiis na hindi pagbigyan ng mga bata. Thank you po, Mommy. Sabay pa na sagot ng kambal na ngiti-ngiti pa sa kanilang mga magulang. Agad naman ang inakay ni Denver ang kambal papunta sa arcade na naroon sa loob ng mall na yon. Tuwang-tuwa namang naglalaro ang mga bata doon kasama ang kanilang mga magulang. May ilang rides din ang naroon kaya naman game na game ang kambal na sumakay doon. Binabantay naman sila ni Denver habang si Angeline at ang mag-inang Nay Lydia at Sofia ay naupo muna sa upuan malapit doon. Sobrang saya ng mga bata, no? Ngayon ko lamang sila nakitang masayang ganyan. Di na napigilang sambit ni Nay Lydia. Napalingon naman si Angeline kay Nay Lydia at agad na rin tumingin sa kanyang mag-ama. Oo nga po, Nay. Sobrang saya nga po nila ngayon. Sigurado mamaya bagsak na naman ng mga yan dahil sa pagod. Iiling-iling na sagot ni Angeline sa matanda. Nako, sigurado yan, Iha. Pagod na pagod yan mamaya pag uwi natin. Natatawa rin namang sagot ni Nay Lydia kay Angeline. Alam niyo po, Nay, wala na po akong ibang hiling ngayon, kundi sana po'y wala nang dumating na problema pa sa amin para naman maging masaya na kami. Ngayong pinatawad ko na si Denver, gusto ko sana na matapos na rin ang mga problema namin. Sagot ni Angeline. Alam ko na kayang-kaya niyong malampasan ni Denver ang problemang yan, basta magtulungan lamang kayong dalawa. Sagot ni Nay Lydia. Salamat po, Nay. Salamat din po dahil hindi niyo kami pinabayaan ng mga bata. Sabi pa ni Angeline. Wala yon, Iha. Tinuring ko na rin naman kayong pamilya kaya naman handa akong umalalay sa inyo. Sagot ni Nay Lydia. Di naman na napigilan pa ni Angeline na yakapin si Nay Lydia. Sobrang thankful niya dahil dumating to sa buhay niya na umalalay sa kanya na mga panahong hinang-hina na siya at gusto niya nang sumuko. Nasa ganong senaryo sila na makarinig si Angeline ng pamilyar na boses na tinatawag ang pangalan niya kaya naman napabitaw siya sa pagkakayakap niya kay Nay Lydia at tinanap ang tumatawag sa kanyang pangalan. Nagulat naman si Angeline na makita niya kung sino ang tumatawag sa kanyang pangalan dahil hindi niya inaasahan na muli niya itong makikita ngayon. Angeline? Angeline? Tawag ni Diana kay Angeline na makita niya itong nakaupo habang nakayakap sa may edad ng babae. Di naman nakaimik si Angeline at nanlaki na lamang ang mga mata niya dahil sa gulat nang makita niya ang ina ni Denver na naroon din sa mall. Dali-dali naman lumapit si Diana sa pwesto ni Angeline at napasulip to sa kasama nitong may edad na. Angeline, ikaw nga, kamusta ka na? Agad na sabi ni Diana nang makumpirma niya na si Angeline nga ito.
Napalunok naman ang sarili niyang laway si Angeline at di alam ang sasabihin sa ginang dahil hindi pa siya handa na makaharap to ngayon. Iha, alam kong may sama ka pa ng loob sa akin at sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa'yo. Nabigla lamang ako noon kaya ako nagawa sa'yo ang bagay na yon. Pasensya ka na talaga. Sabi pa ni Diana nang hindi sumasagot sa kanya si Angeline at nanatili lamang tong nakatitig sa kanya. Sorry Angeline, sana'y mapatawad mo ko. Hinging paumanhin pa niya rito. Akmang magsasalita na sana si Angeline nang bigla namang dumating si Denver kasama ng kambal. Mom, ano pong ginagawa niyo rito? Kunot noong sabi ni Denver na makita niya ang kanyang ina. Denver, anak, narito ka pala. Magkasama ba kayo ni Angeline? Gulat din na sabi ni Diana na makita niya ang kanyang anak. Dahan-dahan namang tumango si Denver sa kanyang ina bilang sagot. Mom, saka na lamang po tayo mag-usap, sabi na lamang ni Denver. Napatayo naman si Diana sa dalawang bata na nakahawak sa kamay ni Denver at napakunot na lamang ng noo si Diana dahil may hawig kay Denver ang batang babae, samantalang ang batang lalaki naman may hawig kay Angeline. Sa isiping yon, napaawang na lamang ang bibig niya nang mahinuhan niya na maaaring anak ng mga ito ang mga batang yon. Sino sila? Kandaotan na tanong ni Diana habang nakaturo sa mga bata. Hello po! Sabay pang bati ni Nina at Noah sa ginang nasa harapan nila. Napabuntong hininga naman si Denver sa kanya nilingon si Angeline. Di niya kasi alam kung ipapakilala na ba niya sa kanyang ina ang mga bata dahil gusto muna niyang humingi ng permiso kay Angeline. Dahil alam niya na may hindi maganda ang ginawa ng kanyang ina kay Angeline bago to umalis noon. Nanatili namang nakayoko si Angeline at di nagsasalita. Kaya naman nakuha na ni Denver ang ibig nitong sabihin at hindi na kinulit pa dahil naiintindihan naman niya ito. Mom, sa susunod na lamang po tayo mag-usap. Sa ngayon, sana po, pagbigyan niyo na muna kami ni Angeline, sabi ni Denver sa kanyang ina. Napalingon naman si Diana sa gawin ni Angeline. At nang makita niyang nakayoko ito at hindi tumitingin sa kanya, nakuha niya na ibig sabihin ni Denver. Kaya naman, hinayaan na lamang niya ito. Sige, naiintindihan ko. Saka na lamang tayo mag-usap. Malungkot na sagot ni Diana sa mga ito. Angeline, sana'y mapatawad mo ko. Sorry sa nagawa ko sa'yo noon. Baling naman niya kay Angeline. Napatay naman siya sa gawin ng mga bata na nakahawak kay Denver. Pumantay pa siya sa mga ito at pinakatitigan ang dalawang bata. Hi kids, nice to meet you. Nakangiti na si Diana sa mga bata. Nice to meet you din po, sabay pang sagot ng kambal habang nakangiti sa ginang. Bumuntong hininga naman si Diana at sumulya pa muna siya kay Angeline at Denver bago nagpa siyang umalis na. Kahit gusto pa niya sana na makilala ang mga bata, ay hindi niya na pipilit muna ang gusto niya dahil naiintindihan naman niya si Angeline at Denver. Hihintayin na lamang niya na mapatawad siya ni Angeline.